Ito naman ang part 3. Ito naman ituturo ko sa iyo yung lahat ng mga ganyan na double, ganyan, yung ganyan. Yan. Or yung ganyan, or yung ganyan. Ito, pareho lang yan na. Kahit saan makita mo dyan, pareho lang. Pero, sa Quran, ganito ang makita mo. Ito ay sa madrasa mo lang makikita na gamit ng mga ustad. May mga ganyan. Ganito yan ha. Kapag ganito yung makita mo, mapasataas man yung ganito o sa baba, ay lahat ng mga ito ay basahin mo ito na magtatapos sa letrang nun. Halimbawa, dito sa alif, kapag ganyan ay a. Kapag dalawa na ay magiging an. Yan. Ganun pa rin kapag sa baba. I, kapag ganyan. Kapag dalawa ay in. Yan. Yan siya. Kaya ganun. Kahit saan sa letra ha, ay ganun. Basahin mo na magtatapos sa letrang nun. Maliban lang kung babanggain nila ang mga letrang, mamaya ko lang. Ganun yan ha. Tapos, ito ay mim. Yan. Ma. Kapag ganyan ay man. Basta magtatapos sa letrang nun. Ay, hindi ko na paramihin ang ipapakita ko kasi nasabi ko naman na basta magtatapos sa letrang nun. Ito naman ay papunta sa letra O siyempre. Ito ay U. Kapag ganyan na, kapag double na ay un. O ganyan man ay pareho lang, un. Or ganyan man ay pareho lang, yan, un. Yan. Basta ganun pa rin ha. Halimbawa ito ay ta. Ito ay tu. Dalawang ta, toto. Toto. Kapag ganyan na yung makita, tonton. Tonton. Yan. Basta magtatapos sila sa letter nun. Silang mga ito. Maliban na lamang kung ang babanggain nilang letra ay ang mga ito. Mim. Lam. Lam alif. Waw. Ra. At saka ya. Kapag itong mga letra ang babanggain ng mga ito, ay hindi sila magtatapos sa letrang nun. Sa Quran lang, ipapakita ko sa Quran lang yun. Makita mo rin. Next, yung ganito naman. Yung ganito naman. Kung paano basahin kapag may ganyan. Halimbawa, ito ay nun. Sa Quran na ito ha. Ito ay basahin mo ito ng ina. Ina. Kapag meron ng ganyan, basahin mo ng inna. Inna. Medyo may standby ka ng saglit dito sa nun dahil sa ganyan. At ganun pa rin ha. Kahit saan letra mo makita ha. Kahit saan ganun pa rin. Halimbawa, ito ay kaf, lam. Ito ay kula. Kula. Kapag meron ng ganyan, basahin mo ng kula. Kula. Pwede ganyan ang makita mo kapag dito sa baba ay kuli. Kuli. Pero, pwede ganyan. Kuli. Minsan, may nalilito rin sa mga ganito kasi lalo na sa mga matatanda. Hindi na sila nasanay sa mga application. Hindi na sila nasanay sa cellphone ay kapag nakita nila yung ganyan, naninibago sa kanilang mata, meron pala ganyan. Sa YouTube o sa mga ibang application ay meron ganyan. Pero sa madrasa ay wala. Kaya puro gamit ng mga ustad ay ganyan. Dito rin sila maglalagay sa baba. Kuli, yan. Kapag ganyan ay kulo. Kulo. Kapag walang ganyan ay kulo. Sabihin mo na kulo. Ganun lang ha. Yan. Bawa, itong isusulat natin ay lam, ain, lam, kaf, mim. Kailangan masanay na tayo ng pinakatay kasi wala tayong pupuntahan kundi sa pinakatay. Ito ay lam, la. Itong ain ay ganyan kaya a. Ito ay la. Tapos ang kaf ganyan. Tapos basahan mo ito ng la'alakum. 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 Kapag meron ka nang makitang ganyan, ay basahin mo siya na la'allakum. 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 Dahil sa ganyan. Yan. At ganyan din talaga ang original nito sa Quran. Meron ganyan. La'allakum. Yan. Siguro na ipakita ko na. Siguro malinaw na. Ito pa. Ito ay palagi mo rin ito makikita sa Quran. Paulit-ulit. Ito ay ra. Ba, kaf. Ba, kaf. Yan ay basahin mo ito ng rabuka. Kapag meron ng ganyan, ay basahin mo siya na rabuka. Rabuka. Yan. Rabuka. Yan. Basta, tandaan mo na lang kung, basta, pansinin mo na lang yung may mga ganyan. Halimbawa, ito ay ra, ba, kaf,
mim. Yan. Ito ay rabukum. Rabukum. Kapag meron ng ganyan, ay basahin mo ng rabbukum. Rabbukum. Minsan ito ay rabbikum. Minsan ganito. Rabbikum. Ito ay laging nauulit sa Quran at hindi lang yan, marami. At siguro naintindihan mo na. Okay na yun. Hanggang dito na lang muna. Kasi ang importante, naintindihan mo. Ito, praktisan mo ito kung paano mo basahin Magbabase ka sa itinuro ko. Dal, ra, lam, mim, nun. Ang dal, lagyan ko ng ganyan, papunta sa letter O. Ganon din ang ra, papunta sa letter O, silang dalawa. Ganon din ang lam, papunta sa letter O. Ang mim ay papunta sa letter A, tapos ganyan ang gagamitin ko. Yan. Praktisan mo kung paano basahin yan. At ito pa, alif, ra, kaf. Ang alif, lagyan ko ng ganyan. Ang ra, lagyan ko ng ganyan. Ang kaf, gawin kong dalawa. Yan. Paano basahin yan? At ito pa, kaf, ta, ba, ta. Ba, ta. Ang kaf, ganyan, papunta sa letter U. Ang ta, papunta sa letter A. Ang ba, ganun pa rin. Ayusin natin. Ganyan. At itong ta, papunta sa letter U. Yan. Paano basahin yan? Paano basahin yan? Paano basahin yan? Dal, ra, lam, mim, nun. Alif, ra, kaf. Kaf, ta, ba, ta. Yan. Paano basahin yan? Praktisan mo Kailangan alam mo na yan kung paano mo basahin. Diyan mo malalaman ang pagka-very good mo. Kapag nabasa mo yan, ibig sabihin, very good ka talaga. Naintindihan mo ang itinuro ko sa'yo. Pero kung hindi mo naintindihan, ibig sabihin, kailangan mong panoorin ang beginning. Mula beginning, part 1, part 2, and part 3. Kapag hindi mo ito mababasa. Dahil, hindi mo talaga naintindihan ang tinuro ko sa'yo kapag hindi mo ito mabasa.